Isang magandang umaga mga kamatatag, mga kaguro, mga kasama. Akala nyo napagod na kami Sinadya po namin yun na magpahinga ng konti o huminto ng konti bilang pakikisa sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Na kahit sa munting panalangin man lamang, may parating, may padama ang aming pakikisa sa kanilang pagbangon. Isa pa, syempre kailangan nating maghanda para sa pagbubukas ng klase para masigurong may hatid, may bigay ang tama at sapat na dekalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Kaya ito tayo muli, nagsama-sama para sa ating ika-4 na adventure ride. Ito, meron tayong isang nidagdag, isang kasama. Okay. At naniniwala. Ang gwapo, Sir JM. Ito na, larga na naman tayo. Samahan nyo kami sa aming muling pagpadyak para sa isa na namang adventure, isa na namang pagsaliksik ng kaalaman at kunting mga kasaysayan. Okay. Samahan nyo na po kami at lalarga na po tayo. Okay. Ayan mga kamatatag, papasok na tayo sa unang lugar na ating madadaanan papunta sa ating destinasyon. Ito ang lungsod ng Dagupan. Ang lungsod ng Dagupan ay minsan ding itinuring na kapital ng Pangasinan. At nandito na tayo sa ikalawang bayan na ating madadaanan patungo sa ating destinasyon, ang bayan ng Binmalay. At sa kasalukuyan ay nandito tayo sa Baywalk. Ito yung mahaba-habang lugar na nagdudugtong ng bayan ng Binmalay at ng bayan ng Lingayen. Eto na mga kamatatag, sa wakas, pagkatapos ng medyo mahaba-habang padyakan, narating din natin ang ating destinasyon. At dito, hayaan ninyo kaming ilibot kayo sa mga magagandang tanawin, mga makasaysayang lugar sa bayan ng Lingayen. Una dito ay ang Lingayen Beach. Dito, pwede kayong gumawa ng mga iba't ibang activities maliban sa pag-swimming. Pwede kayo dito mag-bonding kasama ng pamilya, kasama ng tropa. Kasi dito, marami kayong mga iba't ibang pwedeng gawin. Kung kayo ay sa sports, pwede kayong maglaro dito ng volleyball, pwede kayong mag-biking, pwede rin kayong mag-jogging. So dito kung may sarili kayong dalang sasakyan, napakalawak yung pwede nyong pagparadahan. At kung kayo ay nagugutom o nakakaramdam ng gutom, maraming mga nagtitinda dito ng mga sari-saring pagkain at tiyak na magugustuhan at mabubusog kayo.
At ngayon, diretso tayo sa tinatawag na isa na namang tourist spots sa bayan ng Lingayen. Ito yung makasaysayang Limahong River. At ito na nga, nakarating na tayo. Alam nyo ba mga katropa, mga kamatatag, mga kaguro, ang Limahong Channel ay matatagpuan sa Sitio Bantayan, Pangapisan Norte ng bayan ng Lingayen. Ito ay isa na ngayon na kilalang tourist spot sa Lingayen dahil sa magandang tanawin. Pwedeng mamingwit habang hinihintay ang magandang paglubog ng araw sa likod ng kabundukan ng Labrador. Dito maraming nagaganap na pre-wedding pictorial dahil sa magandang tanawin, akmang-akma, kumbaga sa isang selebrasyon. Ayon sa kasaysayan, dito tumakas si Limahong noong 1574 sa pamagitan ng paghukay ng channel sa Dumalandan patungong China Sea. Si Limahong ay isang notorious na Chinong pirata. Sumakop sa Northern Philippine Islands noong 1574. At ito na nga mga kamatatag, mga kaguro, mga katropa. Andito na tayo sa pinakasentro ng aming pakay na ipapakita sa inyo, ang Kapitolyo ng Pangasinan. At habang iniikot natin o nililibot natin ang mga makasaysayang establishmento o struktura dito sa Capitol Ground, hayaan ninyo kaming bigyan po namin kayo ng maiksing kasaysayan o background kung paano naitayo ang Kapitolyo ng Pangasinan. Ang Kapitolyo ng Pangasinan ay simbolo ng mayamang kasaysayan at pamanang kultural ng lalawigan. Ang nakamamanghang building na ito ay makikita malapit sa dalampasigan ng Lingayen Gulf. Ang Kapitolyo ng Pangasinan ay sinimulang itayo noong April 21, 1917 sa pamumuno ng nooy gobernador na si Daniel Maramba. Idinisenyo nito ni Daniel Burnham at matapos ito noong 1918 na mayroon lamang budget na 300,000 pesos. Pero sa kasamang palad, ito ay lubhang napinsala noong World War II. Pero pagkatapos ng ilang taon at noon nga 1949, muling inayos sa pamumuno ng dating gobernador Enrique Braganza. At alam niyo po ba mga kamatatag, nakuha ng Kapitolyo ng Pangasinan ang titulong Best Provincial Capital ng buong Pilipinas noong 2008. Idineklara din bilang isa sa 8 Architectural Treasures of the Philippines by National Commission for Culture and Arts. At noong panahon ng termino ni dating Governor Amado T. Espino Jr. na kinilala ang Foundation Day ng Pangasinan na April 5. Ayan, kamatatag, pinayagan tayo na makapasok dito sa loob ng Kapitolyo, dito sa Provincial Capitol. Makikita natin kung ano yung nasa loob nito. At tinitiyak ko sa inyo, maraming mga artifacts na makikita rito. Makikita nyo rito yung mga ipinagmamalaki ng Pangasinan, lalong-lalo na sa provincial government. Tara, pasok tayo! Larawan ng ating mga naging gobernador noong unang panahon. Makikita nyo rito yung mga pangalan nila, simula sa unang naging governor hanggang sa kay Don Santiago Estrada noong panahon ng World War II. At doon sa kabila,
Meron din yung mga artifacts doon, mga pictures ng mga naging governor sa ating probinsya. Tara, tingnan natin. Ito kamatatag yung mga picture din ng mga sumunod na mga governors dito sa Pangasinan. Hindi natin masyadong mababasa kasi medyo may kaliitan ang mga nakasulat dito. Pero makikita nyo dyan sa picture kung sino-sino sila. Dito rin, picture po ni dating Governor Amado P. Espino Jr. na naging governor natin noong 2007 hanggang 2016. Yan. Pagkatapos po ni Amado P. Espino Jr., sumunod na po ang kanyang anak, si Amado Espino III, or known as Pogi Espino. Pinaka-seal, provincial seal ng Pangasinan, ano? Yung mga produkto, bangus sa Dagupan, yung brick sa Pangasinan, binyas sa Mata, yung brick ito yung asin, yung parang ginagawa. Ito naman yung kung kailan tinatag ang Pangasinan. Ito palang ibig sabihin nun. Kada distrito ang inira ay duwara kada distrito sa BCL yung Pangasinan. Karating na natin yung mga opisina ng mga board members. Councilors League. Ito, meeting daw. Kaya Councilors League, Kapitan, hindi tayo makakapasok. Kapitan, Sulit na lang natin siguro mga pangalan kung sino-sino pa yung opisina dito. Matatag yung tinatawag natin na Ordoha Palace o Ordoha House. Itong building na ito ay pinangalan sa ating legendary hero dito sa Pangasinan na kilala sa tawag na Princess Ordoha. Bagamat ang kanyang pagkatao ay nananatiling maalamat sapagkat wala pang naitatala ng konkretong artifacts tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaharian dito sa Pangasinan, ay iniingatan at tinitingala ang kanyang pangalan. Kung kaya itong building na to ay itinayo bilang pagkilala sa kanya.
building. Itong building na to, itinayo noong 1958 bilang pag-alala kay Juan de la Cruz Palaris. O sa ibang pangalan, mas kilala siya sa Pantaleon Perez. Isang katutubo na naipanganak sa Pinalatungan na ngayon tinatawag namang San Carlos. Siya po ang isang kinikilalang bayani dito sa Pangasinan sapagkat siya ang namuno ng revolusyon noong 1762 hanggang 1764 dito sa Pangasinan. Kaya bilang pag-alala sa kanya, tinayo ang building na ito na tinawag na Palaris Building. Ayan mga kamatatag, mga kaguro, nandito naman tayo sa mga iniwang alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig dito sa lalawigan ng Pangasinan. Makita dito yung mga kagamitang pandigma noong panahon ng digmaan. Nandyan yung tangke, nandyan ang isang pandigmang eroplano at mga iba pa. At habang tayo ay pabalik na at pauwi na, makikita natin o madadaanan natin ang isa sa pinaka matandang simbahan sa lalawigan ng Pangasinan. Yan yung simbahan Katoliko ng Lingayen. At sa tabi niya, malapit dito ay ang palengke ng Lingayen. Nakakamiss din ng mga estudyante. Lalo na kayong may maganda kayong relasyon, o mayroon kayong may pinagsamahan. Naalala ko yung isang estudyante ko dati. Kung tanong ako pa yung guidance designate, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Sir, patulog pa, advice naman kasi parang tingin ko bababa yung grade ko ngayon." "Bakit naman?" sabi. "Kasi sir, nahirapan akong mag-review. 5 minutes, 10 minutes pa lang, parang dubli-dubli na yung tingin ko sa litra." Sabi niya, "Baka palitan mo yung paraan ng pag-review mo, baka naman madilim, o kaya nakahiga ka, palitan mo yung pamamaraan mo ng pag-review." Sabi niya. O kaya, magpatingin ka sa doktor, baka may problema na sa mata mo. Sabi niya. Yun, malis na. "Thank you sir, ang bait nyo na nga, ang pugi nyo pa." Sabi niya. Sabi ko, tinawag ko, "Anak, balik ka." Sabi ko, "Huwag ka munang magpapatingin sa doktor. Malinaw pang mata mo." Ayos ah. Malinaw pang mata mo. Naalala ko yun kasi
Advisory ko siya ng grade 8 tapos SSQ officer ko pa. Nalala ko na. Nakakamiss. Ikaw, Sir Mike, baka may naalala ka, Sir Mike, estudyante mo. Ako naman naalala ko yung sa private school pa ako. Meron ako estudyante na pumunta sa lamesa ko at nagsabi na iwan ko nung una parang nakakatawa. Sabi niya sa akin, "Sir, pwede na ba akong magsuot ng bra?" Sabi niya. Sabi ko, "Bakit naman?" Kasi lahat ng mga babaeng classmate ko nakasuot sila. Bakit ako ayaw nyo? Sabi ko, hindi pwede. Ka magsusuot ng ganon. Sabi ko. Sabi niya, ba't yung mga classmate ko pinapayagan nyo? Ako pa ayaw nyo akong magsuot ng ganon. Sabi ko, nako Roberto, tigil-tigilan mo ako ha. yung mga galaw mo pinapayagan ko, pero yung pagsusuot ng bra, hindi ko napapayagan, sobra ka na, sabi. Hindi ko makalimutan yung estudyante na yun. Bawal talaga. Pakiramdam niya, dinidiscriminate ko siya eh. Akala ko ba naman? Totoo. Napaisip ako doon. Bakit tayo niyang payagan? Siyempre nagdadalaga, nagkilangin. Yung pala, hindi Roberta, Roberto pala. Oo, sabi ko. Ayan mga kamatatag, mga kaguro, mga katropa. Pauwi na kami. Natapos na naman ang isang araw ng adventure. At sana kami ay nakapag-iwan ng kunting kaalaman, kunting background, historical background ng bayan ng Lingayen, lalong-lalo na ang ipinagmamalaking Kapitolyo, isang makasaysayang Kapitolyo ng probinsya ng Pangasinan. Kami ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming mga videos. At sana samahan niyo muli kami sa susunod pa naming mga adventure. At para sama-sama tayong makatuklas ng bagong kaalaman, mga itinatagong kasaysayan ng Pangasinan.